Yo, 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 what's up? What's up, what's up? Teka, pakinggan ko lang kung ano. Okay ba audio? Okay audio? Hello, Philippines! Hello sa inyo dyan. Okay, pakishare po muna. Pakishare. Para ano, para marami tayo. Shout out sa'yo, pambansang Lodi. Lodi kita talaga. Bro. Di ba nag-echo? Okay ba yung ating ano? Teka, papakinggan ko yung ano, music para... Ayan, para marinig ko yung boses ko. Ang hirap kasi pag di ko naririnig yung boses. Ipa-viral mo naman po ako. Si Manay Nikki. Oy, hello po, Manay Nikki. Kumusta po? Kumusta naman ang paggamit mo sa ating music? Hindi ko po music 'yon ha. Hindi ko music 'yon. Music 'yon ng Artlist. Okay. Ano lang ako, taga-promote. Alright. Grabe ang linaw. Oh, malinaw ba? Okay, buti na lang at ano. Kasi kanina pa ako nagsiset up, medyo nahihirapan ako kanina pa eh. Anyways, what's up? Pambansan Lodi from Dubai. Bro, hello. Ingat dyan sa Dubai. Perfect mo lahat, sir. Naku, hindi po tayo perfect. Hello po, Maria Teresa Quiñones. Kumusta po? Sino pa? Good audio, yun. Buti. Teka, papakinggan natin ha. Malakas yung music natin. Hinaan natin. Ayan. Good evening, Shirley. Good evening, Shirley. Sino pa? Sige, shoutout muna tayo mga few minutes bago tayo mag-start. Hi, Richie, bro. Magandang gabi sa'yo, bro. Ganda nung nasa taas ng live mo, sir. Thank you. Ayan, mamaya nga pala pipili ako ng random sharer. Mamimili ako mamaya ng random sharer. Tapos bibisitahin ko yung profile nyo. Then you can ask question kung ano yung pwede nyo i-improve. I-check po natin yan. Then, mamimili din po ako ng random star sender. Okay, so yung mga random, yung magbibigay ng star, bilang pasasalamat, mamaya visit natin yung profile nyo. Then, check natin kung ano yung pwedeng improve. Alright? Tapos, yung top 3 na star sender, syempre, since yung mga malalaki magbigay ng star, ano natin yan? I-visit natin yan para at least makatulong din tayo, no? Okay? Hindi po ako namimigay ng star. Ako yung nanghihingi. Alright. Ano pa ba? Shout out na Sugbo. Oy, taga Batangas. Hello. Santo Tomas lang ako, bro. Taga Santo Tomas lang. Watching from Saudi. Kang style. Sana isa sa mapili siya sharer. Yun, sige po, share nyo lang para at least malay mo mamaya, no? Tapos magstay kayo kasi mamimili ako doon sa mga mag-i-stay, syempre. Diba? Ayun, hey, hello po. It's time for me to study Korean though I will rewatch. Okay po. Watching from Tokyo. Naku ma'am, paano ko kaya babasahin yung ano nyo, name? Shoutout po sa'yo, taga Tokyo. Konting abulin. Naku po, naging online limusan na po tayo. Hindi po. Pasensya na po. Love that logo. Oy, nga pala yan, meron tayong t-shirt. Alright, meron tayong t-shirt. Nagbebenta ako ng t-shirt. Mamaya na sa later part. Okay? Meron tayo. Ito, pakita ko sa inyo, no? Wait. Yan. Sa likod, may nakalagay na creator. Ayun. Tapos, sa harap, merong MG.
Mga goons. De, yan yung logo ko. Logo ng website. Iba talaga kapag maalam ganda live broadcast nyo, idol. Please ko lang sana ganyan din. Kayang-kaya nyo rin po to, ma'am. Ituturo ko sa inyo sa mga susunod nating live. Hi, Mark Miranda. Shoutout sa'yo. Shoutout dyan sa Binyan. Boss, more tips and videos about editing and free up. Yes po, sa mga susunod po. Okay. Isa pa. 2 minutes, start na tayo. Shout out muna tayo. Ang dami natutunan sa inyo sa CapCut dahil na-inspire ako. Yun. Ayos. Marami pa tayong ituturo, no? Yung iba, pag-aaralan pa natin para bago natin ituro, syempre, alam natin, no? Yes, Mark. Nagbebenta ako ng t-shirt, no? Sa likod niyan, may nakasulat, creator. Then, sa mga susunod, iba-iba yung mga design. Alright. Uy! Meron nag-send ng star. Narinig ko yan. Okay. Hoy, Kyle! Kumusta, Kyle? Ang gaganda ng video mo, Kyle. Okay, salamat sa 50 stars. And sino pa? Shout out sa mga ka-journey. Meron po kaming Facebook group. Okay, pwede po kayo mag-join. So, The Creators Journey. Ito, teka. I-plug natin para Ayan, i-plug natin ha. Wait lang. Sali kayo, join kayo dito sa ating teka, add natin. Wait lang ha. Add natin yung add natin yung saan tayo? Wait lang. Mamaya nga. Search na lang, The Creator's Journey. Start here. The Creator's Journey. Start here. So, yun. Yun ang ating Facebook group page. Marami kayong matututunan doon. Actually, mas marami akong binibigay na tip doon sa group natin. Alam po yan ng mga alam po yan ng mga paano ba mag-pin comment? Teka, wala ako kasing katulong dito eh. The Creator's Journey. Teka ha. Creators. Sali kayo sa group page. The Creator's Journey. Ayan. Ito. Join here. Kayo sa group page natin. Alright. Tapos, pin comment paano ba mag-pin comment? Hindi ako marunong mag-pin comment. Wait. Ayun. Walang paano mag-pin comment. Hindi ko alam paano. Anyways, mag-start na tayo para para mabilis tayo matapos kasi medyo marami tayong pag-uusapan. Alright? Okay, so proceed na tayo. Ayan, isang buzzer muna para sa ating lahat. Okay. Wait lang, set up natin ha. Pin mo, comment. Paano ba pin? Hindi nga ako marunong mag-pin eh. Pin, comment. Anyways. Alright, game na. Basta, yun na yun. Okay, The Creator's Journey, start here. Search nyo na lang. So, mamaya, ipin natin. Papapin ko sa Teka lang, hihingi ako ng Wait lang. Alright, game. Ilan na tayo?
Ilan ang ating viewers? 128 viewers. Ayan, game. Start tayo. No, ulitin ko. Before ako mag-start, announcement lang po. Paki-pin. Ayun. Kukuha tayo ng random sharer mamaya. Tatlo, visit natin yung profile nyo. Then, tignan natin yung mga reels nyo kung ano yung pwedeng i-improve. Then, kukuha din tayo ng 3 random star sender bilang pasasalamat. So, check din natin yung profile nyo. Then, kukuha din tayo ng 3, yung top 3. Okay? So, tignan natin yung profile nyo rin. Check natin kung ano yung pwedeng improve. Alright. So, yun. Start na tayo. Inom lang ang tubig. Excuse me. Okay. Sorry. Malinaw ba? Nababasa nyo? Okay, so 3 T's secret to virality. Okay, actually itong 3 T's na to naano ko siya na discover ko yung kung paano mag-viral. So, disclaimer lang, pwedeng maging effective sa'yo, pwedeng hindi. Kasi depende pa rin kung gaano ka-quality yung gagawin mong video. 'Di ba? So, syempre, kahit matutunan mo yung mga strategy na to, tong technique na to, hindi pa rin, depende pa rin kasi kung okay yung video mo. Okay? Pero, proven and tested na talagang na-trigger yung algorithm. Okay? Yan. Secret to virality. Ayan. So, before ko i-discuss yung 3 T's, tanungin muna kita. So, why do you want to get viral? So, bakit ba gusto mong mag-viral yung video mo? 'Di ba? Kasi dapat meron ka kasing goal, merong purpose bakit gusto mo mag-viral yung video mo. Okay? So ito ba ay to gain followers? Okay? So hindi po kasi lahat ng nagva-viral na video ay nakaka-gain ng followers. Mapapansin mo 'yan sa sarili mo, minsan may mga makikita ka na viral video, magandang video, pero hindi mo naman fina-follow yung tao, okay? Or yung creator. So, bakit? 'Di ba? Bakit? Kasi maaaring yung video ay kumbaga pwedeng hindi sobrang quality, kumbaga talagang nag-viral lang siya. Hindi lahat na nag-viral na video ay nakaka-gain ng followers. Okay? Then bakit gusto mo mag-viral? To get leads. Okay. So, merong mga iba-iba kasi tayo ng purpose bakit natin gusto mag-viral. Okay? So, for example, sa akin, bukod sa gusto ko maka-gain ng followers, gusto ko magkaroon ng leads sa business ko. Okay? So, kaya meron akong ginagawang strategy para pag nag-viral yung video ko, mapapakinabangan ko siya for business purposes para makakuha ako ng leads. Okay? So, makakuha ako ng customer, possible customer. So, gusto mo ba mag-viral kasi gusto mo makabenta? Okay? Kung may product ka, okay? Paano mo mamonetize? Ayun, hindi po kasi ang kitaan po sa sa Facebook o sa Meta, hindi lang through ads monetization. Okay? Pwede ka rin ma-monetize through your own business. Like for example, ako kaya gusto ko mag-viral yung video kasi gusto ko ng traffic
papunta sa profile ko. Then, kapag nakita mo yung profile ko, you'll find out kung ano yung negosyo na ginagawa ko o ano yung business ko. And majority sa inyo, for sure, alam na isa akong travel agency owner. Meron akong business na travel agency. And recently, meron akong MG Creatives naman. So, bago lang yon. So, for social media naman, management, mga ganyan. Okay. May partner din ako na nagpo-photography, videography, yon. So, basta tungkol sa digitals. Okay. So, gusto ko mag-viral yung video ko para mag-visit yung tao papunta sa profile ko para makita niya kung ano yung business ko at in the future, pwedeng makakuha ako ng customer from there. Okay? Kaya gusto ko mag-viral. Then, yung isa naman, bakit ba gusto mo mag-viral? So, to make income through ads monetization. So, syempre, kapag nag-viral ang video mo, kapag ikaw ay monetize na, syempre, may papatak na income. Okay? So, like for example, may malalaking content creator, may kumikita ng $1,000, $2,000, $5,000, kasi nag-viral yung video nila. Mas masipag ka gumawa ng video, tapos marami ka pang video na nag-viral, possible na kumita ka talaga ng malaki through ads monetization. Sad to say, medyo mababa na yung kitaan ngayon through ads monetization. Actually, nung April, nung nag-start ako sa pagre-reels, nung nagkaroon ako ng 1 million views, umabot ng $180 yung isang video. Isang video lang yun, ha. Pero ngayon, ang 1 million views, parang mga $30-40 na lang. Okay? So, depende kung nasan country ka. Yung ibang country, medyo mas malaki yung bigay. Okay? Excuse me. So, don't waste your traffic. Okay? So, yung iba hindi pa monetize, gumagawa pa ng video para maka-monetize. Pero, wag po tayong umasa lang sa ads monetization. Kung kaya nyo mag-put up ng business, magbenta ng product, service nyo, wag nyong sayangin. Kasi baka may mag-viral kang video, tapos, ang daming traffic na pumasok, tapos hindi mo siya mamomonetize. Sayang. 'Di ba? Kasi for example sa akin, sa business ko, sa travel agency, yung TravelNet namin, medyo marami na akong naging customer dito. Okay? So, from April up to now, nasa 8 digits na yung sales. Okay? And majority doon, galing lang sa online, galing lang sa pagkuha ko ng traffic dito sa Facebook. Dati nagbabayad ako ng 30,000 to 50,000 na Facebook ads sa business ko para mapakita ng Facebook, no. Ngayon nakakatipid na ako dahil hindi na ako nagbabayad. Hindi na kami nagbabayad ng Facebook ads kasi gumagawa na lang ako ng content para magbisita sa akin. So, what I mean is, sayang kung magva-viral ka, tapos hindi mo siya mapapakinabangan sa business mo. Okay? So, kaya mahalaga rin na meron kang strategy para pag nag-viral ka, ano yung gagawin mo? 'Di ba? So, paano ka magpa-funnel? Paano makakakuha ng leads? Paano ka makakabenta? Doon sa magiging traffic mo. Alright? Lagi niyo tandaan na ang video, ang content, ang reels, ang Facebook post, source of traffic to eh. 'Di ba? So kung marami kang audience, mas marami yung chance na makakita ng product mo. Kung wala kang product, wala kang binebenta, wala. Aasa ka lang sa ads monetization. Alright? So, wag nyo po sayangin yung traffic nyo. Okay? Then, yon.
Three T's. Proceed na tayo. May natututunan ba so far? Ha? Pa-comment naman ng yes. Pa-comment muna ng yes kung may natututunan. Yan. Sige. Okay. Hindi lang tayo basta magtuturo ng skills, magturo din tayo ng konting strategy, no? Para at least yes. Yun, si Sir Aris. Ito, may business to si Sir Aris. Aris, hello sa'yo. Ayan, may business to, si Sir. Sino pa ba may business? Anong business mo? Paki-comment nga. Paki-comment po kung anong business nyo. Para at least, malay mo, may makabasa dyan, di ba? Makita nyo agad. So, ito, may nanonood sa atin, 100. Ngayon, 160 plus yung nanonood. And later on, tong video na to, aabot to ng ilang views. Kasi yung last video ko na live, ilang views din yun I think more than 10,000 views din yun. So, 10,000 na tao yun, di ba? Imaginein mo, mabasa yung comment mo, di ba? About sa business. Yan. Okay. Anong business nyo? Sige, si Aris, Styrocrafts. Sino pa may business dyan? Gabriel Pio, Furniture Line. Mary Ann Vlogs, Online Seller. Si Nef, Freelance Photography. O, diba? So, sige, i-ano nyo lang dyan, i-type nyo. Para Takoyaki, si Richie, Takoyaki, sa Cavite, franchise. Ayan, alright. Yung isa, supplement, si Gina. Okay, travel agent din business ko, si Montazir. O, yun, personal care. Ayan, math tutorial, sino to? Si Vanessa, offering math tutorial service. Okay. So, yan. Plug nyo dyan para at least may makakita, no? So, proceed tayo, no? Alright. So, sana may natutunan kayo, no? Okay. So, start tayo, 3 T's. Ano yung tatlong T? Okay. So, number 1, yung unang T is yung timing. Okay. So, sa timing, what to post, when to post. Okay. Ang timing mahalaga po. Okay? So, what to post? What is trending now? Alamin mo kung ano yung trending na topic. So, magte-trend surf ka. Ibig sabihin, kung ano yung trending ngayon, sasakyan mo siya, then i-relate mo kung ano yung kung ano yung niche mo. So, for example, ang niche ko ay travel. Okay? Tas may nagte-trending na video. So, pag-iisipan mo yun, paano mo i-connect. Okay? So, pwede rin naman na hindi mo i-connect, kumbaga sumakay ka lang sa trend, pwedeng mag-viral naman yung video mo na yun. Then, pwede nilang i-visit yung profile mo. Bibigyan ko kayo ng example. Okay? Ano yung naging strategy ko, bakit ako naka-start agad na makagather ng followers agad. Nagkaroon ako ng ads monetization nagkaroon ako ng ads on Reels monetization na April 14. O, tama. April 14. 3,000 pa lang yung followers ko noon. Ang unang-una ko, pero na-invite ako sa ads on Reels kasi nagpo-post ako ng mga short videos, pero wala pang strategy noon. Pero nung invite na ako sa ads on Reels, doon pinasok ko na etong video na to. Eto, panoorin natin. Paano kumita sa Facebook Reels through ads on Reels using your personal Meta profile? Kung mahilig ka gumawa ng mga Reels video, pwede mo pagkakitaan yan. Take note, kahit Facebook profile lang, pwede mag-qualify yan. Ganito ang itsura ng ads on Reels. Malamang napanood mo na to. Okay, malamang napanood mo na to. So, bibigyan kita ng ng konting background sa video na to. Okay. Bibigyan kita ng konting background sa video na to.
Okay. Pause muna natin. Okay. Etong video na to, nakakuha siya ng 2.1 million views. Okay? So, as of now, pero tumigil na siya. Tumigil na yung views nito. Pero sobrang timing to. Timingan ko to. Ginawa ko tong video na to kasi trending. Yung paano kumita sa Facebook Reels. Ang daming gumagawa ng video. Okay? So ngayon, yun nga, yung sa 3T natin, yung first is yung timing. So since trending siya, sasabayan mo. Okay? So sinabayan ko yung video, yung topic na to. So panoorin natin tong video, no? Kung napanood mo na, so panoorin na lang natin ulit. Paano kumita sa Facebook Reels through ads on Reels using your personal Meta profile? Kung mahilig ka gumawa ng mga Reels yan, video, di pa ako pwede mo masyado pagkakataan yan. magaling Take mag-edit note, dyan. kahit So, Facebook profile B-roll lang. Pwede mag-qualify yan. Ganito ang itsura ng ads on Reels. Ang tawag dyan, overlay Yan, ads. makikita mo dyan Pag may na madalas na ganyan sa video Reels mo, 3,000 it means pa lang pwede yung ka nang sahuran followers. ni Meta. Paano mag-qualify? Una, dapat naka-professional mode ka. Sa profile mo, Ayan, click mo lang to, makikita mo then 3,000 turn on mo yung followers. professional Ayan. mode. Pinost ko yan Pag April nakauna, 15 punta ka yata. sa menu, then punta ka April sa professional 15. dashboard. Then click mo tong monetization. May audio ba? Dito sa Naririnig tools, nyo? may kita mo kung ano yung activated tools na pwede mo nang pagkakitaan. Pag not yet available pa, it means hindi ka pa qualify para sa tools na yun. Tapusin muna Na-invite ako natin. kahapon lang, April 14. Kaya ito pa lang yung naman. Kailangan ba na madaming Ayan. follower? Okay. Hindi po. Sa case ko, 3,600 lang yung followers ko. Ilang reels video ang kailangan? Hindi ko masasagot kung Yeah, ilan. tapusin Pero muna in my natin, case, no? meron akong 68 reels video. Kailangan ba mag-trending? Okay, yan ang unang-unang video ko na pinost nung na ko sa na-invite ako sa Ads on Reels. Well, this is a good opportunity para yung libangan mo, pwede mong pagkakitaan. If may question ka, comment mo lang. Subukan natin sagutin yan. So, Good luck and as follow of for today, more. chinek ko Paano kumita siya. sa Facebook Reels through Ads on Reels using your personal... Ano na siya? 2.1 million views. Okay. Tumigil na siya. Kasi hindi na timing eh. Okay? Tumigil na yung views niya. Kasi kung gagawa ka ng ganyang klaseng video about ads on Reels na paano kumita, wala nang manonood or wala nang makakapansin kasi marami nang gumawa ng video na yan. Plus, although evergreen siya kasi later on may ano pa rin eh, may manonood pa rin yan eh. 'Di ba? Pero hindi na ganoon karami. Alright? So, kaya mahalaga yung timing. So, isipin mo kung ano yung pag gumagawa ka ng video, ano ba yung timely ngayon. Okay? So, pwede kang mag-base doon sa what is trending now. So, mag-trend surf ka or upcoming event in your industry or your niche. 'Di ba? So, for example, nasa car niche ka, ano ba yung mga papalabas na kotse na bago? 'Di ba? So, for example, nasa, ano bang mga possible? O for example, travel ka naman. Ano yung mga updates na paparating? So, sample sa Meta, ano yung mga updates na bago? Gagawan mo ng video yun. Okay? So, pwede kang mauna, pwede kang sumabay habang simula yung topic na yon. So, timing dapat. Timing. Then, occasions or holiday. For example, magpapasko. Yan. Christmas. So, pwede kang gumawa ng video inspirational about Christmas. Pwede kang gumawa ng mga kunyari, nag-entertain ka. 'Di ba? Topic about sa Christmas. Alright? So, ayun, yung mga holidays, mga occasion. So, bago pa mag-start or kakasimula pa lang, dapat makagawa ka na ng topic mo. Ayan, sabi ni Vanessa, education, academics niche dahil malapit na pasukan. Exactly. 'Di ba? So, timing 'yan. Ano yung mga pwede ka mag-content ng ano yung mga dapat na gagawin kung magka-college ka. 'Di ba? Ano yung mga dapat na meron ka, dapat na dala, mga tips about learnings, kung paano ka matututo, mabilis matuto.
O kaya kung nag-aaral ka sa Manila, anong sasakyan mo? Alam mo yun, ang daming content, ang daming pwede mong daanan na content. Okay? So, kailangan lang timing para at least, 'di ba? Hindi kumbaga may nanonood sa iyo. Kasi kung magpo-post ka ngayon ng topic about, let's say, New Year, 'di ba? Medyo malayo-layo pa 'yon, walang interesado diyan. All right? So, ganun siya. Okay, when to post? Kailan ba dapat mag-post? Okay, eto lagi sa akin tinatanong to sa group, sa personal, kailan ba dapat nagpo-post? Anong oras daw? Umaga ba? Tanghali ba? Gabi ba? Okay, walang eksaktong sagot dyan, pero kasi nagbe-base ako sa activity ng audience ko. Mapapansin nyo kapag nagpo-post ako laging 8 p.m., okay, kung kunyari, announce ko yun, umaga. Okay, umaga, sabihin ko, mag-live ako or magpo-post ako ng video ng 8 o'clock, 8 p.m. Abangan nyo, diba? So, kumbaga may promotion ako, tapos alam ko na 8 o'clock or ganong time, wala nang ginagawa yung mga audience ko, followers ko. So, libre sila para manood. Alright? So, aalamin mo yon kung kailan ka dapat magpo-post. Sa umaga, pwede rin. Kasi umaga, pagagising, wala pa masyado ginagawa. Ako, nagpo-post naman ako ng umaga ng inspirational post or text post, image post. Yan. Nurturing naman ang tawag doon. Okay. Ito, additional to May bayad na to. pero ito, isa sa mga strategy is, hindi lang po reels ang pinopost, no? Ang reels kasi, ang short videos, pinopromote siya ni Meta for larger audience, bigger audience. Ngayon, meron ka ng followers. Nanggagaling yan sa larger audience or bigger audience, galing sa Facebook reels mo, sa reels video mo. Naka-acquire ka ng mga bagong audience. Ngayon, yung followers mo naman, para ma-nurture mo, meaning is, para maano mo siya, kumbaga, maalagaan mo, okay, yung mga followers mo, na patuloy na mag-engage, makakita. Kasi, kapag ang followers mo nag-engage sa'yo, yung mga susunod mong post na videos o text, may kita uli nila yan. Okay? May kita uli nila yan. Ngayon, kung hindi ka nagpo-post, hindi sila mag-engage, so yung algorithm ang ipapakita na ibang tao na kung sino na yung interest nila. So yung everyday posting, yung umaga, yun, ginagawa ko yun for nurturing audience. Kumbaga para makita uli ako ng mga audience ko, 'di ba? Kumbaga para siyang commercial, 'di ba? Parang TV, 'di ba? Bakit ba yung Jollibee hanggang ngayon nagko-commercial sila? Bakit ba meron silang commercial? Ba't ba sila may billboards? 'Di ba? Para merong retention, merong recall, 'di ba, na si audience mo maaalala ka. Okay? Si customer mo maaalala ka. All right? So, kailan dapat pag-aralan mo yung audience mo? Okay? Katulad ng commercial, like for example si Jollibee, kailan mo ba napapanood yung mga commercial ng Jollibee? 'Di ba? Or nung mga fast food, 'di ba? Sa oras ng kainan, 'di ba? Normally before lunch, biglang yung mga commercial, yung mga food industry, nagsisiksikan sila sa time slot na 'yon. Para ipakita, 'di ba? Para pag nagutom ka, ikaw yung isa sa mga option. Parang gano'n lang 'yon. So aalamin mo kung ano yung audience mo. Anong oras sila active. Okay. Then while the topic is hot, okay, hanggat mainit yung topic, gawa ka ng content. Okay? Ayun. So, next. Are you learning? Teka, inom muna ako. Natututo ba kayo? Ayan, papagising. Sarap. Okay, are you learning? Paano naman? Pa-comment ng, yes, I'm learning. Nakapin na yung comment natin.
Okay. Hi, Giselle. Hi, Vilma. Swak na swak, sir. Alright. Yes po, yes po. Yes, I am learning. Learning much. Okay, ayos. Teka. Next. Next tayo. Sige po. Yes, I'm learning. Yan. Teka, may nag-send naman ng stars. Tingnan natin. Hindi ko na nakikita. Mamaya na natin i-check. Okay. Para meron tayong pangkape. Coffee naman dyan. Yes po, hindi po kami nasa... Yes, Sir Mark, nagsusulat ng notes. Ayos, Richie. Very good. Ang ganda po ng live setup nyo. Sige po, next. Tuturo ko po yan. Okay, next na tayo. Ayun, tools. Ito, tools pala. Pwede nyong i-check kung Facebook page yung gamit nyo. Check nyo yung Inspirational Hub. Okay? Inspirational Hub. Makikita nyo yan sa sa dashboard nyo, sa professional dashboard. Makikita nyo yung Inspirational Hub. Check nyo dun yung mga nagte-trending na video. So, kung pasok siya sa kung pasok siya sa niche nyo, or gawan mo ng content. Okay. Ayun. Tapos, Google Trends. Google Trends, search nyo lang po sa Google Trends. Okay. So, dyan, makikita nyo dyan kung ano yung mga trending topic, ano yung mga sinesearch, ano yung mga sinesearch ng tao. Okay. So, pwede mo siyang gawan ng content. Okay? Next. 3 T's yan. Yung second is taboo topics. Okay. Ang taboo topics, okay, ito malakas to magpa-trend, tong taboo topics. Kasi, ito, bibigyan ko kayo ng sample. Okay, bibigyan ko kayo ng sample mamaya, ha? Pero, yung taboo topics, ito yung mga topic or mga content na open siya for negative and positive na opinion ng tao. Okay? So, tulad niyan, for example, money. Actually, ito, taboo topic yung money. 'Di ba? For example, yung topic ng money is, okay lang mahirap, basta masaya. 'Di ba? Kunyari ganun yung content mo. So merong magko-comment sa iyo na hindi okay ang mahirap. 'Di ba? Mas masaya kung meron kang pera. 'Di ba? Pero syempre yung iba, pabor naman dun sa okay lang ang mahirap, basta masaya, basta kompleto ang pamilya. Yung iba naman, hindi okay. Mas okay yung may pera ka, tapos masaya ka pa, tapos kompleto pa pamilya mo. Alam mo 'yon? So ito never ending na usapin na kanya-kanyang opinion tungkol sa pera. 'Di ba? So kaya siya taboo topic. Ang maganda kasi dito, yung audience mo, pag pinag-usapan mo tong topic na to, merong against, merong pabor. May papabor sa iyo, may mag-a-against. So kumbaga may engagement. Okay? Dumadami yung nagko-comment. So, pag dami ng comment, so siyempre, natitrigger si algorithm na ipakita siya sa iba. 'Di ba? Then, yun, tama, crypto, sabi ni Ray, crypto. Okay? Yung crypto, knowledge about crypto. Yung iba sinasabi, scam yung crypto. Yung iba naman sinasabi, okay ang crypto, okay siyang investment. Yung iba sinasabi, hindi siya okay na investment. Masyado siyang aggressive na high-risk investment siya. Yung iba naman, good investment siya. So, alam mo yun? So, money yun eh. 'Di ba? So, never-ending na usapin. Okay? Religious belief, yan. Taboo topic yan. Mahirap siyang pag-usapan kasi may kanya-kanya tayong paniniwala eh, 'di ba? Actually, isang example nito na nag-trending, merong isang ng comedy,
parang stand-up comedian. Nag-trending yun. So, nag-joke siya about sa isang religious community. Then, syempre, may mga na-offend, may mga natawa. Okay? Pag tinignan mo yung comment section nila, merong mga merong natatawa, may nagtatanggol, meron namang nagagalit. Okay? So, syempre, it's a never-ending debate topic. Walang magpapatalo dyan. Walang magpapatalo dyan. Okay? So, ang nangyayari, syempre, nagte-trend yung video mo. Okay? Then, race. Okay? Ibig sabihin, yung, kunyari, tungkol sa Incheck, tsaka Pilipino, yung mga ganun. Eto, bibigyan ko kayo ng example ng isang video ko na ginamit ko yung tabu topic. Actually, marami akong tinap dito. Kaya nag-trending siya. Bobo ba tayo mga Pinoy? Panoorin natin, no? Meron ako napanood sa TV na nakakadismaya. Sa listahan ng halos 200 bansa, pang 111 ang Pilipinas na may average Teka, IQ ulitin score natin. na Sino ba yun? 81.64. Ang tinuturing na average IQ score ay 100. Kaya napatanong ako sa sarili. Kasi ko, ito bobo magandang ba ako? maganda Inanalyze ko tong yung sarili. pag-usapan. Okay. Ayan. Etong video na to ay, as of now, kakacheck ko lang kanina, 3.4 million views na pala to. Okay? Isa to sa mga nag-trending na video ko. Actually, hindi ko ina-expect na magte-trending siya. Pero, medyo kinakabahan ako nung pinost ko to eh. 'Di ba? Panoorin natin. Then, pag-usapan natin. Mga Pinoy. Meron ako napanood sa TV na nakakadismaya. Sa listahan ng halos 200 bansa, pang 111 ang Pilipinas na may average IQ Okay. score na 81.64. Ang tinuturing na average IQ score ay 100. Kaya napatanong Okay. Yan. Pause muna tayo. So, sa Hook, kung nanonood ka ng video ng mga tutorials ko, gumamit ako ng Hook. Okay? Wait lang, inom lang ako ha. Gumamit ako ng Hook. Nabobo ba ako? Okay? Pero ulitin natin ha. mga Pinoy. Bobo ba ang mga Pinoy? Okay. Meron ako napanood sa TV So na medyo nakakadismaya. nakaka-trigger to. Na may score na Medyo nakaka-trigger to kung yun lang yung panonoorin mo. Okay? Hook ko kasi yun para makuha ko yung yung attention ng audience. Okay? So doon sa hook na yun, so bobo ba ang mga Pinoy? Siyempre kasama ako doon. Ayoko, siyempre, di ako bobo. Di tayo bobo, di ba? Kumbaga, ayaw natin masabihan nun. Okay? Pero doon sa news, di ba? Sa news na yun kasi, number one is timing yun eh. Na timing kasi kakalabas lang ng news na yun, parang few days. Then, ginawa ko siya ng content. Tapos, ginamit ko yung race, yung tabu topic to eh. Ginamit ko yung race na nagko-compare sa Pilipino, intelligence ng Pilipino, tsaka ng ibang bansa. So, mababa daw yung IQ. Alright? So, with that, ano na agad, dun pa lang, hindi mo pa napapanood, may mga nagko-comment agad. Okay? May nagko-comment agad na wala pa yung buong topic, di pa niya napapanood, di pa iniintindi, pero may comment na agad. Okay? So, yun yung kung bakit yung mga tabu topics maganda ring i-content. Pero ingat lang. O mamaya pag-usapan natin. Medyo ingat lang. Okay? Tapusin natin. Bobo ba ako? Inanalyze ko yung sarili ko. Isa sa kahinaan ko ang English. Kaya kung mapapansin mo, lahat ng content ko Tagalog. Isa lang naman ang comprehension sa sukatan. Pero dahil doon, nalilimitahan ang kaalaman. Alam mo bakit ganito? Dahil sa smart shaming na naranasan ko nung bata ako. Smart shaming or anti-intellectualism is the act of mocking someone who is smarter than others. Ito yung sample. Di wow. Ikaw na. Wow, vloggerist. Nosebleed, English. Grabe. Deep, pare.
influencer yarn, content creator yarn. Ang mga salitang to ay mga sarcastic na reaksyon na parang pangungutya o pang-aasar sa mga taong may alam o sa mga taong sumusubok matuto. Para bang ang pagiging may alam ay isang kakornehan? Meron itong negatibong feedback para sa isang tao. Kaya minsan mas pinipili na lang natin na huwag pag-aralan o subukan dahil baka kasi pagtawanan. I wasted 10 years of my life para sumubok mag-vlog. Kahit pangarap ko to, tinalikuran ko to dahil sa hiya ko. Smart shaming should stop now. We should uplift, encourage, and inspire others to learn more, do more, and be more. Good luck and follow for more. Bobo ba tayo mga Pinoy? Meron ako napanood sa TV na nakakadismaya. Ayan. Sabi ni Ma'am, wag naman po ganon gagawa ng... Actually, yung sa comedy sa syempre, talagang hindi okay yon na magjo-joke ka para lang mag-trend. Hindi siya okay. Kaya lang, syempre, iba-iba naman din ang mga content creator, no? Hindi natin maiiwasan yung iba. Okay? Ngayon, syempre, kung ano yung tingin mong tama para sa'yo, para sa atin, yun ang gagawin natin, no? Okay. Anyways, ayun, kung mapapansin mo yung video na yun, medyo maraming taboo topic dun sa na pinag-usapan, like yung smart shaming. Okay? Then yung English. 'Di ba? Yung English ba sukatan ba 'yan para maging sukatan ba siya para sa intelligence ng ano. Marami akong tinap na topic doon, no. Pero kung iintindihin mo lang na maigi yung video, 'di ba? So it's about, kumbaga, uplifting yung bawat isa. 'Di ba? Huwag tayo mag-smart shame. Yun yung main topic doon. Okay? So, yun. Never ending na usapin doon sa topic na yun. Kaya, nag-trend siya. Okay? So, yun yung observation ko. Anyway, politics. Yan. Mapapansin mo yung mga gumagawa ng video, kahit anong video pa yan, biglang may magsisingit ng nila, kandidato nila or politician nila, 'di ba? So walang katapusan 'to pag pinag-uusapan yung politika kasi merong negative, may positive. So in short, yung taboo ganun siya. Merong negative, may positive na pag-uusap. Mental health, yan. For example, ito yung mga tukol sa depression. Kunyari lang, content mo, topic mo is depression, 'di ba? Yung iba nade-depress sila. So, for example, namatay yung pusa, okay? Yung aso, 'di ba? Tapos na-depress sila. Sa ibang tao, parang namatayan lang ng pusa. Na-depress ka na. Pero sa ibang tao, 'yun? Kumbaga pwedeng masakit 'yun, nakaka-depress yung mga ganon. In short, yung topic na 'yon, merong mga positive, merong mga negative, merong mga nakakaintindi, merong hindi nakakaintindi. May kanya-kanyang opinion. Okay? So, yun yung tabu mga tabu topic. Gossips, mga chismis. Yan. Okay? Ang downside lang, pag ikaw ay gumawa ng content about sa mga tabu topic, okay? This is a double-edged sword. Okay? So, meaning, pwedeng mag-trend, pero pwedeng magkaroon ka rin ng bashers. Okay? So, kaya ire-ready mo yung sarili mo pag mga ganyan topic. Magkaka-basher ka. 100% sure ako. Okay? Kahit gaano kaganda yung video mo, kahit gaano kaganda yung topic mo, kahit magpaka-neutral ka sa topic, magkakaroon ka ng basher sa mga ganitong topic. Kaya i-ready mo yung sarili mo. In return, pwede ka mag-trend. Okay? So, nasa sayo na yan kung paano mo i-handle yung situation, paano mo gagawing makabuluhan yung content mo kahit umabot sa ganon. Alright? Okay. So, next. So far, may natutunan ba kayo? Nakakadalawa na tayo sa 3 T. Please comment ng I'm learning. Pag may business ka, be careful sa tabu topic. Yes. Yes po, totoo po yan. Medyo ingat.
Yes, Ray, make or break ang mga taboo topic. Ayan, I'm learning. Okay, actually itong mga pinag-usapan natin, isasama ko dapat to sa course. May plano kasi akong gumawa ng course about video editing, content creation. Isasama ko to dapat. Wala lang, gusto ko lang mag-live kasi isang linggo wala akong post, kaya gusto ko makabawi sana sa mga audience natin, no. Ayun, next. Ano yan? May video ko literal na double-edged sword, 1 million views siya, half of the audience is nagigets yung video ko at yung iba naging basher. Yes, totoo yan. Okay, about mental health yan, no, Kyle? So, ayan, ano siya talaga? Taboo topic talaga yung mga mental health din. Alright, next. Okay. Sana may natututunan kayo, no? Next. Yan, pangatlong T, tangible skills. Alright, so tangible skills. Ang tangible skills, teaching or showing a certain specialized skills. It may be a social media tutorials, finance, video editing skill, business skill, teaching how to entertain. Okay, etong tangible skills, ito yung mga ginagawa ng mga nagtututorial. Pero meron lang akong tip sa inyo, no, kasi napapansin ko maraming mga gumagawa ng mga tutorial about sa Meta, mga update ni Meta, mga ganun. Yung mga update ni Meta, hindi po kasi yan tutorial. Kumbaga update yan eh. 'Di ba? Nagbibigay kayo ng update. Okay 'yon. Ibang ano siya, ibang niche. Then tutorials about sa pag-aano ng kunyari mga violation, mga ganyan, mga gumagawa. Okay. Okay po 'yan na yun kasi yung trending na gumagawa tayo ng video about sa mga tutorial about Meta, paano siya ayusin, etc. Ano lang, may pakiusap lang din ako sa iba na aralin nyo muna mabuti bago ibagsak yung tutorial, yung topic, kasi para at least hindi po tayo maliligaw. Okay? Kasi maraming naliligaw, maraming nagkakamali. Okay? So syempre, yung account nila posibleng magkaroon ng problem pag mali yung mga information na binibigay natin. Okay. I highly suggest each one of us meron tayong strength. Meron tayong skill. Okay? Meron tayong unfair advantage. Ito, kung napanood mo yung Content Creation 101 ko na video, diniscuss ko doon is have a unfair advantage. Kumbaga yun yung dapat na maging strength mo or gawing mo niche. Okay? Kasi madali pag-usapan kahit umupo ka ng ilang oras, kaya mo pag-usapan ng isang bagay kapag kabisado mo siya. Okay? So, for example, ang isa kang teacher, bakit ka mag-tutorial ng mga tungkol sa mga violation o social media? I highly suggest kung ano yung strength mo as a teacher, for example, math teacher ka, yun ang ituro mo. 'Di ba? Mas okay yun. Kasi mas madali mong maibabagsak, mas madali mong maipapaliwanag, hindi ka maubusan ng topic. Okay? So, for example, mahilig ka sa halaman, yun yung gawin mong topic. 'Di ba? For example, magaling ka sa kotse, 'di ba? So, yun ang gawin mong topic. O paano ba mag-change oil, paano ba magtanggal ng gulong, 'di ba? Meron kang skill na hindi alam ng iba. O kaya naman, baka naman minsan iniisip natin na ay hindi, ano na 'to baka alam na 'to ng audience ko, o baka alam na 'to ng iba. Hindi po ganon. Maraming tao, yung alam mo, maaaring hindi nila alam. Marami. Ako, totoo lang yung mga dinidiscuss. Totoo lang, ayoko nga i-topic yung ibang mga tutorial ko. Paano mag-zoom in, paano mag-zoom out.
Pero sa totoo, marami talagang hindi alam. Okay? Maraming hindi nakakaalam nung ganung technique or skill. Okay? Paano yung, kumbaga, mag-focus ka dun sa strength mo. Okay? Focus ka dun sa strength mo. Okay? Tangible skills. Alright? Okay. Then, yun, syempre, hindi ka magsasawa pag-usapan. Okay? Hindi ka magsasawa na i-topic yung mga ganun. Ang dami niyan pag inisa-isa mo, ang dami niyan, hindi ka maubos. Kaya nagtataka ako sa iba, bakit nila sinasabi na wala daw silang mai-content or wala silang mai-topic. Eh, kung tutuusin, ang dami mo pwedeng i-content, ang dami mong pwedeng i-topic. Ang nagiging problema lang, nag-stick ka kasi doon sa kung ano yung laging pinag-uusapan ng karamihan. Tungkol sa meta, tungkol sa violation, tungkol sa ganto, sa music, etc. Diba? So, ang nangyayari, ang dami mo pang panoorin na video, ang dami mo pang tutorial na alamin para lang magkaroon ka ng magandang topic. Diba? So, ubos ka ng oras. So, ba't di ka na lang mag-ubos ng oras dun sa skills mo talaga? Alright? So, yun. That's our 3 T's. Okay? Ito. Sample. Bigyan ko kayo ng sample, no? Ito, sample. Tara, mag-edit tayo. Turuan kita ng basic. Isa sa mga susi ng isang quality video ay dapat ito ay engaging. Bukod sa hook at story, ang maliliit na element sa isang video ay inilalagay para maging interesting ang story nito. Magagawa mo ito sa tulong ng pag-edit. Ito yung mga elements na pwede mong idagdag sa video mo. Movement, sound, and text. Let's use CapCut for this tutorial. 1. Movement. Alright. Ito yung I use the 2 ito seconds yung rule ito in yung my video ko na Kada dalawang about sa segundo, video nagkakaroon editing. ng dalawang video ko. Na Paborito ko nag- ang fast cut at nag-trending. zoom in. Para mas maging accurate ang pag-cut, extract audio first. Click timeline. Click extract audio. Mag-base tayo sa audio pag mag-cut ng mga dull moments. Tapat mo tong line kung saan gusto mo i-cut. Ito Click yung audio yung timeline, then split. zoom in. Click movie timeline, then split. Ano pa ba yung Then delete the unnecessary clip. Inano ko dito. Tinatapos ko muna lahat ng pag-cut bago ang iba pang edit. I use zoom effect pag may gusto kong i-emphasize na salita. Sample, gusto ko tong portion na to. Pinch mo lang kung Are you gaano learning? Pa-comment naman. kalaki. You can also use transition Pa-comment effect. ng Let's I'm say gusto mong learning. blurry bago mag-zoom. Click this small square, then blur, bubble blur. I hope may natutunan ka. Bukas na ulit yung part 2. Kung may tanong ka pa, comment mo lang. Alam ko, kaya mo yan. Follow for more. Alright. Saan ba yun? Okay. Ayan. Ayan. Ayun. Yun yung 3T. So, secret to virality. May natutunan ba kayo? Okay. Ito isa sa mga favorite quote ko, no? If you do what is easy, life will be hard. If you do what is hard, life will be easy. So, ano to? Galing to kay Les Brown. So, meaning, kung gusto mong mahirapan ka sa buhay, okay, gawin mo yung mga madadaling bagay. 'Di ba? Ano ba yung mga madaling bagay? Madaling maging tamad, madaling wag mag-aral, 'di ba? So sa paggagawa ng content, madaling mag-shoot, then post agad, wag mo na edit. Madaling mag-follow to follow. Madaling wag na lang gumawa ng video at mag-engage to engage. But if you do what is hard, life will be easy. 'Di ba? So alam mo 'yon, nakakalungkot maraming mga content creator na malalaki at maliliit na nagkaroon ng violation, 'di ba? Hindi ko alam kung ano yung cause ng violation, no? Kaya lang kung lalagyan natin kasi ng sistema, ng maling sistema, yung maling strategy na alam naman natin makaka-violate tayo, 'di ba? So, ano mangyayari? Madali 'yun eh. 'Di ba? Kaya lang life will be hard.
'Diba? So, ending is tayo yung mag-suffer. Tayo yung possible na magkaroon ng violation, 'di ba? Sa group namin, sa The Creator's Journey, actually, hindi talaga ako hindi ko tinotolerate yung mga ganong actions, no? 'Di ba? Kasi naniniwala ako na everyone is unique, everyone is have strength. Okay? So kailangan lang yan ilabas, kailangan lang pag-aralan. Mahirap mag-aral, mahirap mag-edit, mahirap mag-shoot, mahirap mag-set up, maglagay ng ilaw, ng kung ano-ano, mahirap talaga. Mahirap magkaroon ng 100,000 followers, 10,000 followers, 5,000 followers. Mahirap talaga. Okay? Mahirap gumawa ng content. Pero, kung lahat nung hirap na yon is gagawin mo, 'di ba? Mas mapapadali ka in the long run. Okay? Kasi ikaw mismo yung nag-i-improve eh. Ikaw mismo yung nag-improve, ikaw mismo yung gumagaling, ikaw mismo yung nakakasagot sa mga problema mo, 'di ba? Hindi ka nag-aano sa ibang tao, hindi ka umaasa sa ibang tao, 'di ba? Kasi sige, pag-usapan natin yung follow to follow, no. Ang dali eh, 'di ba? Oh, follow mo ako, follow din kita. 'Di ba? Pero in the end, ano mangyayari? Wala namang nanonood sa iyo. 'Di ba? Paano ba tayo kita? Paano ba mapopromote yung business mo? 'Di ba kailangan mo na ng traffic? 'Di ba? So, pero 'di ba? Gagaling ka as you go habang nag-aaral ka, habang mga maliliit na bagay o 'di ba? Yung iba nga hindi marunong maglagay ng ng caption, ngayon may mga caption na, 'di ba? Yung iba pangit yung lighting nung simula, pero ngayon magaganda na. 'Di ba? Alam mo 'yon, pag nakita mo yung improvement mo as you go, mas nagiging mas nakakaroon ka ng quality na na content. Ikaw din mismo kahit maliit yung followings mo o yung views mo, pero masaya ka tuwing makikita mo. 'Di ba? Kasi ako totoo lang, masaya ako. 'Di ba? Na ganun karami yung followers na na-acquire. 'Di ba? Masaya ako, happy ako, and thankful ako. Pero walang mapagsabi sa akin na kumbaga parang sinistema ko to. Hindi. 'Di ba? Kasi hindi, kumbaga alam ko sarili ko, pinaghirapan ko 'yun eh, 'di ba? Ganon din kayo. 'Di ba? Ganon din kayo. So mas maganda na matuto tayo ng organic, 'di ba? Anyways, yan. Masaya na ako na may viewers ako, 200. Hehe. Oo naman, ma'am. 200, alam niyo ba, ang isang classroom, ilan ang capacity ng isang classroom? Ang isang classroom, 50. Sabihin na natin 50 na students. Kung may 200 views ka, that's 4 classrooms. Imagine mo 4 classrooms. 200 na tao nanood sa'yo, napanood ka. 'Di ba? Imagine mo sa 200 na tao na 'yon, kung meron kang negosyo, nagbebenta ka let's say ng kung ano mang product, 'di ba? 1% na lang noon ang bumili. Ilan ang 1% ng 200? 2. 'Di ba? So may 2 ka agad customer. Parang ganoon 'yan eh. 'Di ba? Okay. May natutunan ba kayo? Sana may mga natutunan kayo, no? All right. So promote ko lang bago tayo maghanap ng ng mga ng lucky sharer tsaka ng mga lucky star sender. All right. So pa-promote ko lang tong t-shirt. So meron akong t-shirt na binebenta para meron tayong pangkain. Okay, so 750 pesos lang po, color black, may color white. Teka, kunin ko yung white. Ito yung white. Yan. Pamain na lang po. Ito yung white. Okay. So, gagawa ko 100 pieces lang po ito. Then, yung mga next batch, iba ng design. Pero 100 pieces lang po. Pag gusto nyong bumili, message nyo lang ako, no? PM nyo lang ako.
Alright? So, meron tayong black, meron tayong white. So, pag sinuot siya, ganito siya. Teka, sa kabila. Yan, meron siya likod na creator. Ganyan. Alright. Okay. Para nag-live selling na ako, no? Ayun. Okay, so, message lang. 100 pieces lang po ito. Kaya, kumbaga, limited. Limited stocks only. Okay? Ayan. Game. Next. Next. Sir, white and black po. Yung size na suot ko ay, large to. 5'2" lang ako, medyo chubby ako. Large. Siguro kung mga, ano ba height mo, sir? Maglagay na lang siguro ako ng sizes, no? Okay. Pamain. Oh, maganda yung white. Naka-shorts ako. Oo, naka-shorts po ako. Ito, i-plug ko ulit. Tail likod, oh. Ayan. Creator. Ito sa harap. Yan, may logo lang ng MG. Okay? Yan lang. Okay, next. Visit tayo sa PM nyo na lang ako, PM nyo ako para sa sa orders. Ayan, next mag-visit tayo sa mga creators. Okay? So tayo random sharer. Paano ba ng random share? Paano? Overview. Ayun. Oh, si Boss Lester. Thank you po, Boss Lester, sa 250 stars. Ayun pala, makikita. Boss Lester, Boss Noveline, Ma'am Juliet, Jen, John, thank you sa stars. Thank you po. Okay, so hanap tayo ng ng sharer. Okay. Sharer. Okay. Sige. Random sharer pa-comment na lang ng Creator's Journey. Yan. Kasi yun yung pangalan ng group. Creator's Journey na may sharer badge. Pa-comment po. Visit natin. Mamili ako ng pwede nating i-visit. Tapos plug natin yung kanyang Facebook. Okay. Sige po. Comment lang. Paano ba yun? Pili tayo ng pamain po. Pa-message na lang po ako para First 100 lang po yung t-shirt, ha? Creator's Journey. Sharer. Ito si Nef. Si Sir Nef. Search natin si Sir Nef. Wait lang Ito, plug natin para Sir Neft. Wait lang Ayusin natin medyo FB. Okay. Yan. Ay. Yan. Alright. Yan, dito na lang.
Okay. Si Sir Nef. Asan ba si Sir Nef? Nef Fernandez. Nef Fernandez. Alright. Yon, si Sir Nef Fernandez ay isang, ayun, shinare niya. Isang works at DepEd Philippines. And, ano ba siya? Senior high teacher into photography, exploring graphic designing, filmmaking. Okay. Then, videos. Paano ba yung reels dito? Videos. Wala yatang reel sa ano. Walang reel sa dito na, sa phone ko na lang i-check ha. Sir Nef. Check natin. Nef Fernandez. Ayan. Okay, so si Sir Nef, yung mga reels niya, eto. Paano malala bang reels dito? Sayang, gusto ko sana ipakita sa ano eh. Ito. Ito may mga reels siya. Ito na lang. Isa pa, hanap pa tayo ha. Yung gawa ni Sir Nef. Isa pa, hanap pa tayo ha. Yung gawa ni Sir Nef. May audio ba? Sa mga bagong pasok, hello po sa inyo. Parang walang audio. Walang audio, no? Parang walang audio. Oo nga, walang sounds. Anyways, so naano naman natin na-check naman natin yung iba niyang na-plug naman natin si Sir. Yun ang importante, no? At alam ko naman yun ang gusto niyo. Okay, so Sir Nef, yung mga ano mo, mga reels mo, wala siyang mga thumbnail. So kung ako yung papasok sa ano, sa reels mo, okay, so hindi ko masyado maintindihan kung ano yung content mo kasi walang mga thumbnail. Okay, pero yung mga video mo, okay naman yung iba. Okay yung camera presence, okay yung pagsasalita mo, sir. Mukhang may script ka. Then okay. Maganda yung lighting. Okay siya. At yung latest video mo yung 1.2k views. Okay, so okay siya. Kaya lang lagyan mo ng thumbnail, sir, para at least maintindihan ng audience. Okay, kung tungkol saan yung video. Para pag binuksan niya or kapag na-visit niya, makikita niya kung ano yung pwede niyang i-check. Okay. Ano pa? Lagyan mo, Sir Mark, desktop audio, if ever. O nga, no? Try natin, le. Tapos na tayo kay Nef. Iba naman. Sharer number 2. Okay, pa-comment muna, mga sharer. Sharer number 2. Ano yan?
Sharer number 2, pa-comment. Creator's Journey. Okay. Meron po sa... Ito, si Miss Teach a lot. Okay, sa mga sharer muna tayo, ha? Muna, Star Sender muna. Star Sender. Okay. Dito tayo sa top Star Senders kay Ma'am Rizalyn. Ma'am Rizalyn. Siyempre, sa top 1 muna tayo, no? Okay. Huwag niyo po isipin na na ang pinagbibigyan lang natin ay nagsasend ng stars. Hindi po ganun yun. Actually, bilang pasasalamat lang po ito. Okay? Siyempre, nagbigay ng stars, bisitahin din natin para kung ano yung pwede natin mai-advise para ma-improve ang kanyang reels. Rizalyn Masangya. Okay. Ayan. Check ko muna yung reels. Si Ma'am ay, the happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Uy, maganda yan, Mama. Taga Oslo, Norway. Si Ma'am. Uy, Oslo, Norway. Kilatin niya. Ayun. Ayun, meron siyang 2K views. Panoorin natin. Ito. Saan ba yun? Ito yung 2K views niya. Panoorin natin. Itong i-share sa inyo, ibahagi sa inyo itong na-experience ko dito sa mundo ng ating pagre-reels, sa mundo ni Facebook. Ito naman po ang aking naranasan sa mundo ng pagre-reels natin ay hindi naman, ito po ang kagandahan, nakamit ako ng mga kaibigan. Ayan. Yan po ang napakaganda. At nung pong ako'y nagsimula dito sa pagre-reels ay okay, si Ma'am Rizalyn ay yung mga yung mga at yun nga po, doon ako nag-umpisa at ngayon yung mga yung mga videos niya sa reels, more on random. Okay, so okay naman din po yung mga random. Pero maganda po ipakita niyo yung meron sa Norway, yung mga ganon. Tapos lagyan niyo po ng thumbnail. Meron po akong ito may thumbnail pala. Medyo maliit lang po yung thumbnail niyo. Maganda po lakihan niyo. Yan, para mas makita, para pag nag-scroll si audience, kumbaga pwedeng magka-interest agad siya sa isang video. Ayun. Okay, maganda po yung lighting, maganda yung cellphone ni Ma'am. Okay, okay po yan. Alright. Next. So, next ay random. Next po ay random star sender naman. So next ay random. Teka. Random. Thumbnail title po 'yan. Opo, thumbnail. Okay, so si Catherine, nandiyan pa ba si Catherine? Catherine Mabaw. Nandiyan pa ba siya? Ma'am, pa-comment naman ng I am here. Si Catherine, nandiyan pa ba si Catherine? Catherine Mabaw. Nandiyan pa ba siya? Ma'am, pa-comment naman ng I am here. Nandiyan ba si Ma'am? Hello po, Ma'am Catherine. Nandiyan pa kayo? Si Ma'am Jessica na lang. Ayan, sige. Ma'am Jessica. Wala si Ma'am Catherine eh. Si Ma'am Jessica na lang. Ayan. Si Ma'am Jessica na lang. Ayan, sige. Jessica Peñaflor. Jessica.
Ayan. 5,800 followers si ma'am. Uy, ang ganda ng picture ni ma'am. Oh. Lakas makayamanin yung ano nyo, ma'am. Yung background nyo. Owner of Jerodun One Stop Shop. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Na maganda ang profile nyo. Pag open pa lang, may kita ng tao kung may business kayo. Okay? Kung may in-offer kayo na iba. Para at least kahit papano makabenta kayo, 'di ba? Hindi man kayo kumita sa ads monetization. Pwede kayo makabenta. Sayang yung traffic, no? Sayang kasi yung traffic. Okay. Teka. Jessica. Naka-badge din si Ma'am Jessica. Si Ma'am yung ata yung nag-comment kanina na wag naman ganon, wag gumawa ng mali para lang mag-trending. Totoo po yan, ma'am. Actually, ako, ayaw ko rin ng ganon. Kaya lang, yung iba, hindi natin maiwasan. Okay. Then, check po natin ang kanyang reels. Ayun, so, tips for today, gawin mong best friend ang iyong magulang. Maganda yun, ma'am. Tips for today, balance, youth, care worldwide. Yun. So, tips po natin for today. May sounds ba? Sa ating mga teenager. So, balance. Balance sa lahat po. So, halimbawa, nag-aaral ka, wag naman puro aral. I-enjoy mo naman yung pagiging estudyante mo. And then, kapag nasa bahay naman, syempre, tumulong ka sa mga magulang mo. Kasi kapag tumutulong ka sa magulang mo, minsan, kapag may nire-request ka sa kanila, na kaya naman nilang ibigay yon, agad-agad ibibigay nila yon kasi nakikita nila na yung effort mo is talaga namang okay. And then, syempre, pipiliin mo rin yung mga kaibigan. Yun, ma'am. Tama. Enjoy natin yung pagiging estudyante, wag puro aral. Ayan. Ang mako-comment ko lang po ay okay yung camera presence ni ma'am. So, tuloy-tuloy yung salita niya. Nung galing, no? Ako hindi ko kaya to, ma'am. So, very good. Very good. Ano lang siguro, consistency lang sa type of content. Ayan. So, may mga random contents kasi. Okay lang naman yan kung ini-enjoy nyo, no? Pero, if you want talaga ng parang maka-capture ng kumbaga ma-niche down, okay, na mag-focus kayo sa isang niche lang, mas okay po yan. Para doon kayo makikilala ng audience nyo. Okay? For example, yung business nyo. Okay? Yung kung ano man yung business nyo, yun, pwede kayo mag-focus doon para makilala yung kung ano ba yung binibenta nyo, 'di ba? Ano yung mga tungkol doon. Okay, para yung traffic maganda. Next, may echo. Oo nga kasi yung desktop ko. Okay. Next. Random star sender to, no? So, random sharer ulit. Random sharer. Sige, comment ulit. Creator's journey. Mga ma'am, magaling nyo nga kahit walang script. Sharer naman, sana mapili ako. Sige, ikaw na ma'am. Shirley Campo. Okay, Shirley Campo. Shirley Campo. Yan. Yan. Okay. Shirley Campo, Mamalay and Kids. Ayan. Tignan natin ang mga reels ni ma'am. Oy, mga cooking pala to. Cooking. Ayun, yung reels niya mga cooking.
Okay. Okay naman yung mga thumbnail ni ma'am. Ayan. Like ito, pork puchero. Gutom tuloy ako ah. Ma'am, sarap naman itong mga luto mo na to. Ma'am, sarap nito ah. Nagutom ako bigla ah. I-like natin. Okay, like. Like, ayan. Ma'am, nilike ko ha. Nagutom ako sa putsero mo eh. Oh. Teka, pakinggan natin yung audio. Ma'am, anong gamit yung camera dito? Ano to? Cellphone ba? Anong cellphone nyo? Kung cellphone man yan. Maganda yung quality. Kung nasa food, kayo, no? Kung nasa food, mga food vlog, ganyan. Napakahalaga po ng quality ng video. Ng kulay, ng pagkakashoot. Mahalaga po kasi yun. Kasi syempre, kailangan yung video nakakatakam. Kasi food nga di ba? So, parang masarap kainin. Di ba? Nakakagutom. Diba? Asan na ba si ma'am? Ayan, ma'am, anong camera nyo para magkaroon ng idea yung iba? Ano yung pwede nilang camera na kunin? Okay. Pa-comment po, ano po yung camera nyo or ano yung cellphone nyo na? Cooking. Asan na? Hindi ko na nabasa. Anyways, okay. Next. So, meron na tayong dalawang sharer. Mamaya na uli yung isang sharer, no? Okay, next tayo is top star sender, syempre. Si Ma'am Noveline. Nandiyan ba si Ma'am Noveline? Novelino. Ma'am Noveline, pa-comment po. Random viewers po, please. Teka, pag may oras pa tayo, sige. Si Ma'am Noveline. Nandyan po ba si Ma'am Noveline? Yung nag-send ng star. Thank you sa stars ha. 200, magkano yan? 370 stars po. Ayun, si Ma'am Noveline. Ayun, okay, ma'am. Sige po, visit na tayo kay Ma'am Noveline. Noveline Frede Luces. Nawiwiwi ako ah. Ayan, si Ma'am Noveline. Tama ba, Ma'am Noveline? RJ, nagtataka ka, no? Teka, asan na si Ma'am Noveline? Tama ba to? Ayun, tama. Okay, si Ma'am Noveline. Ang ating search natin ulit. Noveline. Yan. Okay. So, si Ma'am Noveline ay may 5,700 followers. 0 following. Okay. Meron nag-comment sa akin meron ng bash sa akin. Bakit daw ang taas daw ng tingin ko sa sarili ko. Wala daw ako pina-follow. Okay. Yung 0 following po na yan, tulad nito ni ma'am, pwede po kasing i-hide yan. Okay? Pwedeng i-hide yan para hindi makita ko sino yung mga pina-follow nyo. Okay?
So, ako po, meron naman po akong 900 plus na pina-follow. Okay. Ayoko lang ipakita kung sino yung mga pina-follow ko. Anyways, ayan. So, sa Reels ni Ma'am Noveline, oy, maganda ang Reels ni Ma'am Noveline. May title, may thumbnail. Okay. Tapos, teka. Follower pala ni Ma'am follower pala ni pina-follow niya pala si Jose Opamolid. Uy, KMJS ba 'yan? Very good. Ayan, ito sample sa sample sa video ni Ma'am. Panoorin natin. Video. Sir, ikaw pa ang taga-video. Tara, gawin nating parang may hinar kang cameraman na sumusunod sa bawat galaw mo. Tuturuan kita gamit ang camera tracking ng CapCut. I-open ang CapCut, mag-new project. At itong magaling si Ma'am magaling sumayaw niya magaling mag-tutor, mag-edit ang iyong video. Ng Dito sa tutorial. baba, hanapin mo ang camera tracking, tapos AI movement, at piliin natin muna ang dynamic. Kung mapapansin mo, tapusin ha, Ma'am. Ayan. So, yun. Si Ma'am ay mga tutorial din siya. Tapos then, meron siya mga mini vlog. Yan, paano gumawa ng thumbnail. Yan. Very good, Ma'am. Maganda yung lighting ni Ma'am. Maganda yung editing niya. Okay. Ayan. Alright. So, nice. Ano bang ma-advise ko kay Ma'am? Actually, okay yung video mo, Ma'am. Tuloy-tuloy mo lang. Tuloy-tuloy nyo lang tong inyong ginagawang mga content. Maganda po. Next. Saan na ba ako? Next. Okay. Sino pa? Next. So, tapos na tayo sa top 2 star sender. So, random star sender. Random star sender. Sir Richie, sir, okay. Ako okay lang ha. Wala akong matinong reels or video pero gusto ko matuto. Apply mo lang, sir. Sigurado ako marami ka ng video na kasi nakikita ko active ka. For sure marami kang video na na napapanood. So, i-apply lang kasi alam nyo kahit anong daming tutorials yung na mapanood nyo, iba pa rin kapag ginawa mo na siya. Kasi pag ginagawa mo na siya, ina-apply mo na siya, mas natututo ka doon. 'Di ba? Mahirap kasi na puro aral lang. Dapat may application. Okay, so next, random star sender. Eto, may nag-send. Unahin na natin. Si Jacqueline Belizario. Jacqueline Belizario. Ayan. Si Ma'am Jacqueline. Wow, mukhang si Mama. Parang celebrity si Mama. Jacqueline Belizario. Ayun. Si Ma'am ay may 1,800 followers. Online franchise, Show My King. Nasa House of Franchise pala si Ma'am. Networker si Ma'am, nagne-networking. Okay. Reels, check natin. Doer, achiever, and visionary. I believe that the greatest virtue is love. I was born to be great. Yun. Ganda, Ma'am. Very good. Maganda po yung inyong message.
Okay. Ang reels ni ma'am ay bago pa lang. 6 pa lang. Ito maganda. Ay. Ah. Find a side hustle. Let me help you how to create Ulitin a natin, ha? promo. Ulitin natin. I know you like it. Moreover, I know you want it. I know there's so many things that you want to buy. I know you want to reward yourself. I know. And if you want to reward yourself, I don't want you to use your credit cards. I don't want you to use your debit Galing cards or make mag-English ni ma'am. loans. Find a Kakaingit. side hustle. Let me help you how to create a Wala, digital bumalik business din ako using your mag-English, TikTok. para And mag-tutorial yes, natin, you English can do it din. from your home. Okay. And yes, Anyway, si you ma'am can do kasi that in your 6 pa spare lang time. yung Don't worry. kanyang reels. You don't have to be. Okay. So, ma'am, si ma'am ay merong magandang camera presence. Magaling magsalita. Okay. Maganda yung lighting. Mukhang may budget naman si ma'am para sa magandang setup. Lagyan niya lang ma'am siguro ng theme kung ano yung tungkol saan yung mga i-reels video niyo. So, kailangan niyo planuhin, 'di ba, kung ano yung saan kayo mag-focus na content, and kung tungkol ba yan sa mga branded na items, to motivate ba, to sell your business, to sell your product, to inspire. Networker din po ako. Nag-networking ako. Currently, meron din akong involved din ako sa isang company, pero hindi ako full time. So more on pushing ng products. Okay. So pwede niyo i-content ma'am is about your product or business. Okay, kung focus kayo doon. Kung focus naman kayo sa recruitment o pagkuha ng tao, so more on inspirational about business. Yan. So pagtuturo ng negosyo, 'di ba? Gaano ba kaganda yung ganyang negosyo? Kumbaga, compare nyo small capital, big capital, mga ganon. Ano pa ba? Mga daming topic, small money, big money, competition, attitude, commitment, dami. Pwede ko i-discuss siya isa-isa. Pero just to give you an idea lang po, no? Okay. So, kung mag-focus naman kayo sa franchising, so gaano kaganda yung pag-franchise? 'Di ba? Magkano? Bakit instead of making new business from scratch, ano yung advantage kapag magpa-franchise ka na lang? Yun. So, yung mga topic na ganun. Alright? Next! Random sharer na. Last na for random sharer. Si Miss Teach a Lot. Okay, Miss Teach a Lot. Ito na. Dali, ako yung naiihi na. Miss Teach a Lot. Yun. Maganda yung mga content ni ma'am. Excuse me. Okay. So, tungkol sa pagtuturo. Ayan. Maganda yung ano mo ma'am. Maganda yung sulat mo. Ganda na sulat ni ma'am. Pan-teacher talaga eh. Ayan. Ganito yung mga ano niya, ganito yung mga thumbnail ni ma'am. Okay. Siguro lakihan nyo po yung thumbnail para mas ano. Tapos, gawin nyo pong ano, gawin yung uniform ang thumbnail. For example, yellow. Maganda po yung yellow kasi kitang-kita siya. Yellow, tas lagyan nyo ng parang background na black or black and yellow. So, ganong combination para mas kita agad. Tapos, medyo lakihan para
mabasa. Like, for example, ito, sequences. Yan. Hindi ako magaling, hindi ako maano sa math. Pero, parang medyo kulang yung title eh. Okay, so, improve nyo na lang yung title. Then, yan. Sige, finding the nth term of an arithmetic sequence. So, we have the formula. A sub n equals A sub 1 plus n minus 1 times d, which is A sub n stands for the nth term or the last term. The n is the number of terms. The A sub 1 is the first term, and the d is the common difference. Ayan, ma'am. Yung audio lang, yung boses nyo, medyo lakasan nyo. Mas malakas dapat ang boses. Mas malakas dapat ang boses kesa sa music. Okay, yun lang i-improve. Alright. Sino pa? Last, yung ano natin, yung top sender. Top star sender. Ay, si Ma'am Jacqueline, nag-send ng 350. Na-visit na natin to si Ma'am Jacqueline eh. Si Juliet na lang. Juliet. Nandiyan ba si Juliet? Juliet Arenas. Sorry teka. Nandiyan po ba si Juliet? Ayun, si Juliet, Ma'am Juliet. Ayun. Okay, Ma'am Juliet. Sige po. Thank you po sa 200 stars. Okay. Be kind, be a blessing, be grateful. Meron po 3,800 followers si Ma'am. Okay, sa kanyang reels ay it was fun trying. Ayun, dito. Papakita ko pala dito. Yan. Yan yung mga reels niya. Improve nyo po, ma'am, yung ano, yung thumbnail kung tungkol saan siya. Medyo, ano po, medyo yung title po natin, i-improve. Ayan, more on motivational pala si ma'am and random video. Ayan. Okay din po to ng mga random video. Pero mas maganda po, lagyan nyo ng series. Okay, so for example, kunyari, itong week na to, tungkol sa kunyari may pinuntahan kayo, mga ganon. So, pumunta kayo nag-travel kayo. Kasi may mga parang travel vlog ba to? Yun, ano yung meron doon? Diba? Then, the next day, ano yung culture? The next day, ano yung sightseeing na pwedeng puntahan? Yung mga ganon. Okay, lagyan nyo ng series. Pag mga random video, ganon. Then, may topic din. Okay. Ayun. Tapos, ayun lang. Alright. That's it. Napagod na ako, naiihi na ako. Sana may natutunan kayo. Thank you din sa mga nagstay hanggang huli. Okay? Sana marami kayo natutunan ngayong araw na to. Next week di ako makapag-live. Spiritual journey. Tsaka bukas ako ay social media fasting. Kaya hindi po muna ako makapag-check. Ibibilin ko na lang yung mga orders ng t-shirt. Okay, ulit. Yung mga gustong umorder ng t-shirt, 750 pesos. Message nyo lang ako, limited po tayo sa 100 lang, 100 pieces. Okay, so message lang po kayo. And salamat po sa lahat. Salamat po sa mga nanood. At salamat sa mga sumuporta ngayong araw na to. Mga nag-send ng stars. Okay? Thank you po sa inyo. Alright? So,
ano lang tayo, keep on creating and be organic. And hataw lang tayo, guys. Gawa lang tayo ng video. Alright? Peace. Yo. Okay. Bye-bye.